YouTube channel! So for today's video, ay magbibigay ako ng mga tips sa mga newly hired teachers natin. Di ba? Third quarter na. So ibig sabihin, classroom observation na. Ito yung pinakahihintay natin, pinaka-aabangan sa buong taon, yung classroom observation. Kasi parang sobrang busy natin dito ng mga time na to at may classroom observation na mag-iisip ka na naman kung ano yung gagawin mo, ano yung mga forms, ano yung mga objectives na dapat ma-hit mo during the discussion, na maipakita mo lagi yung mga teaching strategies and techniques mo na ginagawa sa araw-araw. Kasi isang araw lang ang classroom observation, isang oras lang siguro, mga ganon, 1 hour na teaching observation kasi covered lang siya sa isang oras na sa time ng subject na i-demo mo. So dapat magamit mo na yung mga teaching strategies and techniques mo na ginagamit sa mga pang-araw-araw, na maipakita mo na ito yung teaching strategies madami para maipakita mo sa kanya kung effective ba ito or hindi. Kaya sila na kasi magde-decide, magre-rate sa'yo kung yung mga ginagawa mo ay okay. Pag hindi naman kasi nire-rate ka, hindi naman sila kasi hindi naman sila ganun ka, ka-brutal. Siyempre, i-correct ka lang kung ano yung mga dapat mong i-improve, ano yung dapat mong iwasan, ano yung dapat mong idagdag sa pagtuturo mo. So, parang ganun lang. So, hindi ka dapat matakot sa mga ganun kasi tutulungan ka nila maging better ka pa. Parang ganun. Hindi naman ako expert when it comes to classroom demonstration, pero sa years of service ko sa DepEd, may mga observation ako na nalalearn sa aking journey sa pagtuturo na need ko din i-share para mas magbigay ng idea sa mga newly hired teachers when it comes to classroom demonstration. So kapag nagde-demo ka, kapag sinabi ng MT nyo na mag-o-observe na siya sa'yo as your first COT or ano pa ba dyan, second COT, so ito lang masasuggest ko, magturo ka not to impress the MT, not to impress your master teacher. Nagturo ka because yan yung palagi mong ginagawa sa classroom. Huwag kang magpa-impress. Just act normal as parang walang nakatingin sa'yo, walang teacher, walang master teacher na nakatingin sa'yo, as if ituring mo yung nag-o-observe sa'yo as your pupils lang din. So, parang hindi ka masyadong kabahan. Kasi dati, ganyan ako, parang pag sinasabi classroom observation, kabado ako, ano ba yung gagawin ko, ano ba yung ipe-prepare ko. So, hanggang sa na-practice ko na every demonstration teaching, parang okay na, parang sanay na ako na ganito, na nagka-classroom observation talaga. So, ang kailangan mo lang talagang gawin, be yourself, and then, huwag kang kabahan kasi mas lalong hindi ka makaka-focus sa pagtuturo kapag kabado ka kasi iniisip mo nandyan yung empty mo. So, kaya sinasabi ko, teach not to impress your master teacher, but teach dahil yan ang trabaho mo sa classroom. So, sa pagtuturo mo, kapag nagdi-demonstration teaching ka, ipakita mo yung mga strategies and techniques mo. Lalo na kasi hawak natin mga iba't ibang bata, iba't ibang level of intelligence. So, hindi mo talaga mapiplease yung mga yung tinatawag nating slow learners na makakatch up agad sa lesson mo in just one day. Kasi alam naman natin, pag nasa classroom tayo, yung lesson natin na dapat pang isang araw lang, inulit-ulit natin yan, ini-insert natin yan doon sa mga topics na sa tingin natin madali lang para sa lahat. Doon natin ini-insert yung mga mahirap na lesson kasi per day, isang topic talaga tayo, diba? So, tayo ng teacher ang magde-decide, ang maghahanap ng ideya na maulit-ulit yung isang topic na yon para makuha ng lahat. So, ganito yon. Kasi pag classroom observation, isang beses lang. So, ibig sabihin, dapat makuha ng mga bata yung dinidiscuss mo in just one day. Kasi, pagdating sa evaluation, titingnan doon kung alam ba ng mga bata mo yung mga tinuturo mo. Titingnan ng master teacher mo yan. Based on my observation, tinatali-tali namin yun kung ilan nakakuha ng perfect, ilan nakakuha ng isang score, 4 score lang, 3 na ganyan. Para malaman namin kung na-hit ko ba yung objective. Pero maganda din kasi yung nag-o-observe sa akin that time, wala na kasi siya, retired na siya kasi tinuturuan niya talaga ako ng tips paano maging effective teacher inside the classroom. So, thankful din ako kahit medyo strict yun si ma'am. Hello ma'am, pag napanood mo to, thank you so much sa mga tips na tinuro mo sa akin. So, ayun na nga. So, pag nagdi-discuss ka, more on learner-centered dapat. Dapat si bata yung palaging nagbibigay ng sagot, hindi ka parang subo ng subo sa kanila. Let them answer. Kasi mas pag nai-involve sila, mas nagiging active yung classroom, magiging parang may interactive learning doon sa classroom mo, doon sa discussion mo. Kasi once na
ini-involve mo yung mga pupils mo, lalo na yung mga slow learners, mas lalong makikinig sila kasi takot silang tawagin. And kapag nagdi-demo teaching ako, hindi yung mga matalino mga tinatawag ko. Kunwari, nagdi-discuss ako, iniisip ko agad yung mga slow learners ko kasi baka di niya makuha, ganun. So pag tumatawag ako, kunwari, tinatawag ko muna yung matalino. Tapos sasabihin ko sa matalino, pag nasagot niya, sasabihin ko, okay, kunwari, Marco, okay Marco, tawag ka ng classmate, tawagin mo yung mga hindi nakikinig. So si Marco, siyempre mga bata, tawagin din talaga nila yung mga hindi nakikinig. So doon mo malalaman na effective ang teaching strategy mo kapag nagtumayo siya, tapos hindi niya nasagot, doon mo magagamit kung paano mo sa kanya ipapaintindi yung topics na yon. Parang nagets mo? Kasi pag hindi siya nakasagot, meaning hindi siya nakinig o hindi niya naintindihan yung topics mo. So doon mo na mai-insert yung teaching strategy mo na magets ng bata yung sinasagutan niya. Para pag na-discuss mo sa kanya, and then pag tinanong mo ulit siya, na makuha niya na, yun, doon papasok na effective yung strategy na ginamit mo dyan sa teaching mo, sa teaching process mo. So magbibigay ako ng halimbawa kung paano ako mag-discuss inside the classroom. Then ito din yung ina-apply ko during demo teaching, I mean classroom observation. So dapat as a teacher, prepared ka lagi, may lesson plan ka kasi yung lesson plan mo talaga, yun talaga yung heart ng ating teaching. Kasi kung walang lesson plan, hindi mo alam kung ano yung flow. Turo ka ng turo kahit saan ka mapupunta kasi wala kang sinusundan. Pero kung may lesson plan ka, alam mo na ano yung next na, halimbawa mag prayer, common naman yun. Yung sa lesson lang ba? Kunwari, yung topic mo ay subject-verb agreement. Saan ka ba mag-start kapag nag-discuss ka ng subject-verb agreement? Ano ba yung sunod mong i-discuss? Para may connection sa topic, may connection doon sa flow ng iyong lesson. Kasi kung wala kang susundan, parang ito yung diniscuss mo, tapos biglang na ganito nag-discuss. So, parang ang utak ng mga bata, parang nag-rumble na din, di ba? So, lesson plan is very important sa ating mga teacher kapag tayo ay nagtuturo. So, wag mo yan kakalimutan na i-polish lagi yung lesson plan mo, especially when it comes to mga ganyan, classroom observation, kasi titingnan kasi ng MT dyan kung paano ka mag-discuss inside the classroom, kung paano yung preparation mo araw-araw when it comes to teaching, not just sa classroom observation lang. So, once again, yung sinasabi ko kanina, teach not to impress your observer, but teach because yan yung work mo as a teacher.